Itinapon ako ni Yuen sa gitna ng ulan. Baog ka. Walang silbi. Sigaw niya habang yakap ang buntis na si Leticia. Pinagtaksilan, pinalayas na parang basura. Pero may himalang tumitibok sa sinapupunan ko. Rizel, bumangon ka para sa iyong anak. Ang dating api, magiging matatag. Handa na ba silang harapin ang katotohanang itinapon nila? O huli na ang lahat para sa patawad? Wala kang silbing asawa, Rizel. 3 taon akong nagtiis. Pero kahit isang pintig ng buhay sa iyong sinapupunan, hindi mo na ibigay sa akin. Ang boses ni Yuen ay kasing lamig ng hanging humahagupit sa labas ng kanilang mansyon. Ngunit mas matalas pa ito sa kahit anong patalim na bumaon sa dibdib ni Rizel. Sa mga sandaling iyon, hawak ni Rizel ang isang malaking bandahado ng espesyal na kare-kare, ang paboritong pagkain ni Yuen na buong pagmamahal niyang niluto mula pa kaninang madaling araw. Ito ang kanilang 3 anibersaryo yon ng kasal. O iyon ang akala niya. Ang usok na nagmumula sa mainit na ulam ay tila naging isang malabong ulap na naghihiwalay sa kanila. Isang harang na nagsasabing ang init ng kanyang pagmamahal ay wala ng puwang sa naninigas na puso ng kanyang asawa. Dahan-dahang nanginig ang mga kamay ni Rizel. Ang bigat ng bandahado ay hindi maikukumpara sa bigat na dumadagan sa kanyang paghinga. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Remedios na nakaupo sa dulo ng mahabang mesa na tila isang reynang naghihintay ng hatol. Sa tabi nito, nakatayo ang isang babaeng pamilyar ang mukha. Si Leticia, ang matalik na kaibigan ni Yuen na laging naroon sa bawat okasyon. Suot ang isang nangiting tila may itinatagong tagumpay. Inilapag ni Yuen ang isang puting sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi ito regalo para sa kanilang anibersaryo. Ito ay isang hatol ng kamatayan para sa kanyang dangal. Iyan ang resulta ng medical test mo sa klinik ni Dr. Arnaldo. Malamig na dagdag ni Yuen. Kumpirmado na ikaw ang may problema. Baog ka, Rizel, at ang pamilya Santiago ay hindi tatanggap ng isang babaeng tuyo ang lupang sinasaka. Nanigas ang buong katawan ni Rizel. Ang bawat salita ay parang isang tulo ng asido na tumatagos sa kanyang balat hanggang sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihing nagkakamali ang doktor, na maayos naman ang lahat sa kanila. Ngunit ang dila niya ay tila nakagapos ng kawalan ng pag-asa. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. At ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbabadya ng sakuna. Hindi lang yan, Yuen. Pagsingit ni Doña Remedios, ang boses ay puno ng pangungutya habang nakatingin sa suot na apron ni Rizel. Huwag mo nang patagalin ang paghihirap ng babaeng yan. Rizel, Leticia is pregnant. 3 months na. Ang batang hindi mo maibigay kay Yuen, si Leticia ang magdadala para sa amin. Tila tumigil ang mundo ni Rizel. Ang bandahadong hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga daliri. Bumagsak ang porselana sa sahig, nagkalat ang malapot na sarsa at ang mga piraso ng karne na hinaluan niya ng pangarap. Ang tunog ng pagkabasag ay umalingaw-ngaw sa buong silid, ngunit wala siyang naramdamang sakit nang tumalsik ang mainit na sarsa sa kanyang paa. Mas masakit ang hapdi sa kanyang puso. Tumingin siya kay Leticia. Nakita niya ang kamay ng babae na marahang humahaplos sa sariling tiyan. Isang kilos na tila nagsasabing, "Akin na ang lahat ng sayo." Yuen, totoo ba ito? Sa wakas ay naibulalas ni Rizel. Ang boses ay isang manipis na bulong ng pagkawasak. Inanibersaryo natin ngayon. Paano mo nagawa ito sa akin? Hindi tumingin si Yuen sa kanyang mga mata. Sa halip, kinuha niya ang kamay ni Leticia at pinaupo ito sa silyang madalas upuan ni Rizel. Wala nang saysay ang anibersaryo. Sa isang pagsasamang walang bunga, Rizel. I want a divorce. Ayaw kong lumaki ang anak ko na tinatawag kang legal na asawa. Leticia deserves the title more than you. Iligpit mo na ang mga gamit mo. Utos ni Doña Remedios habang sumisimsim ng tsaa. Huwag kang mag-iiwan ng kahit anong basura sa bahay na ito.
Isang kahihiyan ka sa aming pamilya. Isipin mo na lang, pinalalaya ka na namin para hindi ka na mamatay sa inggit kapag nakita mo ang apo ko. Bawat hakbang ni Rizel paakyat sa kanilang silid ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Sa loob ng 3 taon, ibinigay niya ang lahat. Siya ang nagsilbi, siya ang nag-alaga, siya ang naging anino sa likod ng tagumpay ni Yuen. Pinili niyang manahimik sa bawat lait ng kanyang biyenan dahil naniniwala siyang sapat na ang pagmamahal nila ni Yuen. Ngunit ngayon, nalaman niyang ang pundasyon ng kanyang buhay ay gawa lamang pala sa buhangin na tinangay ng unang bugso ng bagyo. Habang isinisilid ang kanyang iilang lumang damit sa isang kupas na bag, hindi na napigilan ng kanyang mga mata ang pag-agos ng luha. Ngunit ito ay hindi luhang may kasamang hikbi. Ito ay luhang tahimik, luhang bumabaha mula sa isang pusong wala nang maibigay, kundi ang huling piraso ng sarili. Pagbaba niya sa hagdan, nakita niya silang tatlo na masayang nag-uusap sa hapagkainan. Tila ba hindi kailanman naging bahagi ng pamilyang yon si Rizel. Hindi man lang siya tinapunan ng tingin ni Yuen nang buksan niya ang pintuan ng mansyon. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Ang malakas na ulan ay nagsimulang bumuhos, binubura ang init ng nagdaang araw. Sa bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat, naramdaman ni Rizel ang lamig na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Humakbang siya palabas, bitbit ang kanyang bag at ang tanging alaalang natira sa kanyang ina, ang isang lumang locket. Huminto siya sa tapat ng malaking gate at lumingon sa bahay na itinuring niyang langit, na ngayon ay naging impyerno. Ang bawat ilaw sa loob ay tila mga matang nangungutya sa kanyang kabiguan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, isang reflex na hindi niya maipaliwanag. Wala siyang alam, wala siyang malay na sa kabila ng hatol na baog, may isang himalang nagsisimulang tumibok sa loob niya. Isang lihim na itatago ng ulan at ng dilim. Saan hahantong ang isang pusong itinapon sa kawalan kung ang tanging sandata niya ay ang sakit na hindi mapatahimik? Tumalikod si Rizel at naglakad sa gitna ng baha. Hinahayaang lamunin ng dilim ang kanyang anino. Habang ang tinig ni Yuen ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan, tila isang sumpa na hindi na mabubura kailanman. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng bus na sinasakyan ni Rizel ay tila isang mabagal na paggiling sa kanyang wasak na pagkatao. Sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting naglalaho, pinapalitan ng madilim na anino ng mga puno at malalawak na bukirin. Hawak niya ang kanyang bag ng mahigpit. Tila ba ito na lamang ang huling piraso ng katotohanang natitira sa kanya. Ang lamig ng aircon sa loob ng bus ay hindi maikukumpara sa yelo na namuo sa kanyang puso mula nang marinig ang tinig ni Yuen na nagtataboy sa kanya. Pagdating niya sa kanilang munting dampa sa probinsya, sinalubong siya ng kanyang amang si Mang Celso at inang si Aling Marta. Walang maraming tanong dahil ang basang-basang anyo ni Rizel at ang mga matang wala nang mailuhang luha ay sapat na upang sabihin ang lahat. Andito ka na, anak. Ligtas ka na. Ang tanging bulong ng kanyang ina habang niyayakap siya. Isang yakap na nagparamdam kay Rizel na sa kabila ng pagiging basura sa paningin ng ibang tao, may isang tahanang handa siyang tanggapin ng buo. Ngunit ang tunay na pasabog ng tadhana ay dumating makalipas ang 1 buwan. Habang naglalaba sa sapa, biglang umikot ang mundo ni Rizel. Ang amoy ng sabon na dati ay pamilyar ay tila naging isang masangsang na lason sa kanyang pangamoy. Hindi siya makahinga at bago pa siya makakilos, ang lahat ng kinain niya sa almusal ay pilit na kumakawala sa kanyang lalamunan. Napakapit siya sa malaking bato. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Sa loob ng maliit na klinika sa baryo, ang lumang bentilador ay lumilikha ng isang mainip na hangin habang naghihintay siya. Nang lumabas ang komadrona na may dalang balita, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Rizel.
Buntis ka, Rizel. Magdadalawang buwan na. Ang wika ng matanda. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang tawang hinaluan ng puot at matinding pait. Buntis. Ang babaeng tinawag na Baog, ang asawang pinalayas dahil sa tuyong sinapupunan, ay nagdadala ngayon ng isang buhay. Ngunit ang buhay na ito ay nagmula sa lalaking itinapon na siya sa kangkungan. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rizel ang isang kakaibang hapdi. Ang binhing ito, na dapat ay naging simbolo ng kanilang pagmamahalan, ay naging paalala na lamang ng kanyang pagiging biktima ng isang malupit na kasinungalingan. 3 taon ang mabilis na lumipas. Ang maputing balat ni Rizel ay naging kayumanggi sa ilalim ng nakatirik na araw ng probinsya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay malalambot at laging may maayos na manicure, ngayon ay magagaspang na at may mga kalyo mula sa pagtatanim ng palay at pagbubuhat ng mga balde ng tubig. Ang bawat patak ng pawis ay iniaalay niya para sa iisang dahilan. Ang kanyang anak, si Pamela Angel o Plem. Si Plem ay isang maliit na anghel na tila hinugot mula sa kanyang gunita. Ang mga mata nito ay kasing talim at kasing ganda ng mga mata ni Yuen. Ang bawat ngiti ng bata ay tila isang saksak sa puso ni Rizel dahil nakikita niya rito ang lalaking nanakit sa kanya. Ngunit sa kabila nito, si Plem ang naging katuwang niya sa paghilom. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng puno ng mangga, kinuha ni Plem ang mga kamay ni Rizel. Marahang hinaplos ng maliit na bata ang mga kalyo sa palad ng kanyang ina. "Mama, masakit po ba ito?" tanong ng bata sa kanyang paos na boses. Bago pa makasagot si Rizel, inilapit ni Plem ang mga kamay ng ina sa kanyang maliliit na labi at hinalikan ang bawat gasgas at kalyo. "Wala na pong sakit, Mama. Love po kita," bulong ni Plem. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Rizel ang isang init na tila tumutunaw sa natitirang yelo sa kanyang puso. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali kung saan ang lahat ng hirap, lahat ng pangungutya ng mga kapitbahay tungkol sa kanyang pagiging single mother, at lahat ng pagod sa bukid ay naglaho. Sapat na si Plem. Sapat na ang pagmamahal ng kanyang anak upang sabihing tama ang desisyon niyang mabuhay. Ngunit ang katahimikan ng kanilang buhay ay biglang binuwag ng isang malakas na kalabog sa kanilang pintuang kahoy isang gabi. Ang tunog ay mabilis at puno ng kaba, tila isang babala ng paparating na bagyo. "Rizel! Rizel! Buksan mo ang pinto!" Sigaw ng kanilang kapitbahay. Ang boses ay nanginginig sa takot. Mabilis na binuksan ni Rizel ang pinto. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Bakit? Anong nangyari? Ang tatay mo, si Celso, nahulog ang sinasakyan niyang truck sa bangin habang papuntang bayan. Kritikal ang kalagayan niya, Rizel. Kailangan siyang dalhin sa Maynila kung gusto niyo siyang mabuhay. Tila gumuho ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Rizel. Maynila, ang lugar na isinumpa niyang hindi na kailanman babalikan. Ang lungsod kung saan nananahan ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Ngunit habang nakikita niya ang kanyang inang, si Marta, na napaluhod sa sahig habang humahagulgol, alam ni Rizel na wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang bumalik sa lungga ng mga leon. Kailangan niyang harapin ang lungsod na sumira sa kanya, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang ama. Ngunit ang mas malaking tanong na bumabagabag sa kanyang isipan ay ito: paano niya mapoprotektahan si Plem kapag nalaman ng mundo na ang batang ito ay may dugong Santiago? Saan nga ba hahantong ang isang ina na handang itaya ang kanyang natitirang piraso ng katahimikan para sa kaligtasan ng kanyang mahal sa buhay? Ang pag-alis sa lugar na nagbigay sa iyo ng kanlungan ay tila isang paglibing sa huling piraso ng iyong kapayapaan. Habang nakatayo si Rizel sa tapat ng kanilang maliit na dampa, pinagmasdan niya ang bakanting koral kung saan dati ay may isang alagang kalabaw.
Ang huling ari-ari ang ibinenta nila para lamang may maipambayad sa ambulansya at paunang deposito sa ospital sa Maynila. Wala nang natira sa kanila kundi ang mga damit na nakasilid sa sako at ang determinasyong isalba ang buhay ng kanyang ama. Ang bawat hakbang palayo sa lupang tinubuan ay tila paghatak sa kanyang bituka. Ngunit ang utang na loob niya sa amang nagmahal sa kanya sa kabila ng kanyang pagkakalugmok ay mas matimbang kaysa sa kahit anong takot. Ang biyahe patungong Maynila ay isang mahabang paghihirap na tila walang katapusan. Sa loob ng bus na siksikan at amoy krudo, kandong ni Rizel si Plem na mahimbing na natutulog sa kabila ng ingay at init. Ang pawis ay namumuo sa noo ng bata at ang bawat malalim na hininga nito ay nagpapaalala kay Rizel kung gaano kalaki ang nakataya sa muli niyang pagtapak sa lungsod na sumira sa kanya. Kinuha ni Rizel ang isang pirasong pandesal mula sa kanyang bag, ang huling pagkain na ibinahagi sa kanila ng isang kapitbahay. Hinati niya ito sa dalawa. Ang mas malaking bahagi ay itinabi niya para kay Plem, habang ang maliit na piraso ay dahan-dahan niyang nginuya kahit tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat lunok ay mapait, hindi dahil sa lasa ng tinapay, kundi dahil sa katotohanang bumabalik siya sa Maynila nang walang kahit ano, kundi ang kanyang dignidad na pilit niyang pinatitigas. Pagdating sa Maynila, ang ingay ng mga busina at ang masangsang na amoy ng usok ay sumalubong sa kanila na tila isang sampal. Malayo ito sa katahimikan ng bukid. Dinala sila ng kanilang mga paa sa isang maliit na paupahan sa gilid ng riles ng tren. Isang silid na kasing laki lamang ng banyo ng dati niyang mansyon. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping plywood at ang bubong na lata ay nagbabadyang tumulo sa unang patak pa lamang ng ulan. Dito muna tayo, Nay, bulong ni Rizel sa kanyang ina habang inilalatag ang manipis na banig sa sahig. Kailangan nating magtipid para sa mga gamot ni Itay. Sa mga sumunod na araw, ang buhay ni Rizel ay naging isang walang humpay na pakikipagsapalaran. Mula madaling araw, naglalakad siya sa mga kalsada ng Maynila para maghanap ng kahit anong trabaho. Naglalabas siya ng maruruming damit ng mga kapitbahay, naglilinis ng mga kanal, at tumatanggap ng kahit anong gawaing pwedeng pagkakitaan ng ilang piso. Ang kanyang mga kamay ay lalong naging magaspang at ang kanyang katawan ay bumagsak ang timbang, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, puno ng apoy na nagmumula sa pagmamahal sa kanyang pamilya. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi bitbit ang isang supot ng murang gulay, napahinto si Rizel sa tapat ng isang malaking electronic billboard sa gitna ng mataong kalsada sa Makati. Ang sikat ng araw ay tila nakikipagkompetensya sa liwanag ng screen. Doon, sa gitna ng lungsod, nakita niya ang mukhang pilit niyang ibinaon sa limot sa loob ng 3 taon, si Yuen Santiago. Suot ang isang mamahaling tuxedo, mukhang mas matagumpay si Yuen kaysa noong huli silang magkita. Ang kanyang mukha ay kasing tigas pa rin ng bato, ngunit may bakas ng kapangyarihan na tila naghahari sa buong paligid. Ang nakasulat sa billboard ay isang anunsyo para sa pagpapalawak ng Santiago Group of Companies. At sa tabi nito, nakatayo ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng gown. Ang mga kamay ay nakapulupot sa braso ni Yuen, si Leticia. Naramdaman ni Rizel ang biglang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang supot ng gulay na hawak niya ay dahan-dahang nadulas at bumagsak sa maruming semento. Nagkalat ang mga talbos ng kamote sa putik. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang higanting kamay. Ang pagkakaiba ng kanilang kalagayan ay tila isang malalim na bangin. Siya, na naglalakad sa dumi at gutom, at si Yuen, na nakatayo sa tuktok ng mundo habang yakap ang babaeng nagnakaw ng kanyang buhay. Mama, bakit po kayo nakatigil? Ang malambing na boses ni Plem ang humila sa kanya pabalik sa realidad. Hinawakan ng maliit na bata
ang laylayan ng kupas na t-shirt ni Rizel. Ang mga mata nito ay nakatingin din sa billboard. Agad na hinila ni Rizel ang anak at binuhat ito ng mahigpit. Wala anak, huwag kang tumingin dyan. Tara na, kailangan nating makauwi bago dumilim. Naglakad siya ng mabilis, halos tumatakbo, palayo sa billboard na yon. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa isang multo na ayaw siyang tantanan. Ngunit sa bawat paghinga niya, isang katotohanan ang nanunuot sa kanyang isipan. Ang mundong kinatatayuan niya at ang mundong kinatatayuan ni Yuen ay iisa na lamang ang kalsadang naghihiwalay. Paano mo tataguan ang isang nakaraang nakasulat sa bawat sulok ng lungsod na ito kung ang bawat hakbang mo ay tila naglalapit sa iyo sa taong nais mong kalimutan? Pagdating sa kanilang munting silid, napasandal si Rizel sa pintuan, habol ang hininga. Sa labas, narinig niya ang malakas na sipol ng paparating na tren. Ang tunog nito ay tila isang sigaw ng babala na ang kanyang tahimik na buhay ay malapit ng mabago ng isang nakatadhana ngunit masakit na pagkikita. Ang paglilinis ng dumi ng ibang tao ay tila naging binyag ni Rizel sa bawat araw na lumilipas sa Maynila. Suot ang isang kupas na uniforme ng janitress sa isang higanteng mall. Hawak niya ang mop na tila ba ito na ang tanging sandata niya laban sa gutom. Habang pinupunasan niya ang makintab na sahig na gawa sa mamahaling marmol, hindi niya mapigilang mapait na mapangiti. Noong araw, siya ang naglalakad sa mga pasilyong ito bilang isang ginang na iginagalang. Ngunit ngayon, kailangan niyang yumuko para lamang hindi matapakan ang kanyang dignidad ng mga taong nagmamadali. Dahil wala siyang mapag-iwanan kay Plem at hindi pa lubusang magaling ang kanyang ina, lihim niyang dinadala ang bata sa trabaho. Pinauupo niya si Plem sa isang tago at malinis na sulok malapit sa stockroom, binibigyan ng isang pirasong krayola at lumang dyaryo para paglaruan. Dito ka lang anak, huwag kang aalis ha. Pagkatapos ni Mama, bibilhan kita ng paborito mong saging. Bulong ni Rizel habang hinahaplos ang pawisang pisngi ng anak. Ngunit ang tadhana ay may sariling laro. Isang abalang hapon, habang abala si Rizel sa paglilinis ng isang natapong kape, sa kabilang dulo ng hallway, isang makulay na mascot ang dumaan. Sa katuwaan ng batang si Plem, nakalimutan nito ang bili ng ina. Sinundan ng maliliit na paa ang mascot hanggang sa maligaw siya sa gitna ng dambuhalang mall na punong-puno ng mga taong hindi siya napapansin. Mama! Mama! Ang boses ni Plem ay unti-unting naging isang basag na hikbi. Sa gitna ng karamihan, ang maliit na batang suot ang sando na may mantsa ng krayola ay naging isang anino ng takot. Sa hindi kalayuan, naglalakad si Yuen Santiago kasama ang ilang business associates. Katatapos lang ng isang matagumpay na meeting at balak sana niyang dumiretso sa isang jewelry store para ibili ng regalo si Leticia. Ngunit napatigil siya nang marinig ang isang iyak na tila humahatak sa kanyang katinoan. Isang iyak na hindi niya maipaliwanag kung bakit tila pamilyar sa kanyang pandinig. Lumingon si Yuen at nakita ang isang batang nakaupo sa sahig. Nakatakip ang maliliit na kamay sa mga mata habang umaalog ang balikat sa pag-iyak. Lumapit siya, isang kilos na hindi niya karaniwang ginagawa para sa mga estranghero. Hey little girl, why are you crying? Nasaan ang mami mo? Tanong ni Yuen habang lumuluhod sa harap ng bata. Dahan-dahang ibinaba ni Plem ang kanyang mga kamay. Nang magtama ang kanilang mga mata, tila tumigil ang paghinga ni Yuen. Ang mga mata ng batang ito, ang hugis ng kanyang ilong, at ang paraan ng pagkunot ng noo nito ay tila isang salamin ng sarili niyang mukha noong bata pa siya. Isang kakaibang kuryente ang dinaloy sa kanyang puso, isang koneksyong hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Nawawala po yung si Mama. Hikbi ni Plem. Kinuha ni Yuen ang kanyang mamahaling panyo na gawa sa silk at dahan-dahang pinunasan ang sipon at luha sa mukha ng bata. Ang kanyang mga kasamahan ay nagtatakang nakatingin.
Dahil kilala si Yuen bilang isang taong mailap at walang pasensya sa mga bata. Ngunit sa sandaling iyon, ang tanging nakikita niya ay ang batang ito na tila may bahagi sa kanyang kaluluwa. Hush now! Don't cry. Tutulungan kitang mahanap ang mama mo, okay? Malambing na sabi ni Yuen. Binuhat niya si Clem at ang bata naman ay tila naging komportable agad. Isinandal ang ulo sa balikat ng lalaking hindi niya kilala, ngunit tila amoy tahanan. Sa kabilang banda, halos mabaliw si Rizel nang makitang wala si Clem sa pinag-iwanan niya. Clem! Clem! Nasaan ka? Sigaw niya. Hindi na pinapansin ang mga security guard na sumasaway sa kanya. Tumakbo siya patungo sa main atrium. Ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. At doon, sa gitna ng nagniningning na mall, nakita niya ang isang eksenang hindi niya akalaing mangyayari kahit sa kanyang pinakamasamang panaginip. Ang kanyang anak, si Clem, ay karga ng lalaking pumatay sa kanyang kaligayahan. Si Yuen ay nakangiti habang kinakausap ang bata, habang ang mga kamay ni Clem ay nakayakap sa leeg ng kanyang tunay na ama. Napatigil si Rizel, napako ang kanyang mga paa sa sahig. Ang mundo ay tila nawala ng tunog. Ang tanging nakikita niya ay ang pagtatagpo ng dalawang taong pinakamahal niya at pinakaayaw niyang magtagpo. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang bawiin ang anak. Ngunit ang takot na makilala siya ni Yuen ay tila isang tanikalang gumagapos sa kanya sa kinatatayuan. Mama! Sigaw ni Clem nang makita ang ina. Lumingon si Yuen patungo sa direksyon ni Rizel. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang pinagmamasdan ang babaeng suot, ang uniforme ng janitress, may bitbit na mop, at may mukhang puno ng pait at takot. Sa kabila ng dumi sa mukha ni Rizel at ng kupas niyang anyo, may isang alaala sa isipan ni Yuen na biglang nag-alab. Rizel? Ang mahinang bulong ni Yuen na tila isang kulog sa pandinig ni Rizel. Saan hahantong ang isang tagpong pinagtapo ng tadhana sa maling oras at sa maling pagkakataon? Maaari pa bang itago ang isang katotohanang sumisigaw na sa pamamagitan ng hitsura ng isang bata? Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Yuen nang mabigkas niya ang pangalang iyon. Ang babaeng nasa harapan niya ay malayo sa Rizel na huling nakita niya 3 taon na ang nakalilipas. Ang dating makinis at mapuputing kamay na madalas niyang haplusin ay puno na ng dumi mula sa paglilinis at ang mga matang dati ay puno ng paghanga sa kanya ay wala ng iba kundi matinding takot at pait. Bago pa man makahakbang si Yuen, mabilis na kumilos si Rizel na tila isang sugatang hayop na naghahanap ng matatakasan. Akin na ang anak ko. Ang paos at nanginginig na sigaw ni Rizel habang pilit na kinukuha si Clem mula sa pagkarga ni Yuen. Rizel, sandali! Mag-usap tayo. Ang habol na boses ni Yuen, ngunit hindi siya pinansin ng babae. Agad na binuhat ni Rizel ang anak at tumakbo palayo. Nilalampasan ang mga naguguluhang mamimili. Ang tunog ng kanyang mga luma at gasgas na sapatos sa makintab na marmol ay tila isang mabilis na kaba ng puso. Hindi siya lumingon. Hindi niya kayang makita ang mukha ng lalaking sumira sa kanyang buhay habang hawak ang batang bunga ng kanilang nakaraan. Nawala siya sa gitna ng maraming tao. Iniwan si Yuen na nakatayo sa gitna ng pasilyo. Tila isang rebultong nawalan ng direksyon. Nang gabing iyon, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Santiago, hindi mapakali si Yuen. Nakaupo siya sa kanyang malawak na study room. Ngunit ang mga dokumentong nasa harap niya ay tila mga aninong walang saysay. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Clem, ang paraan ng pagtingin ng bata, ang hubog ng labi nito kapag umiiyak, at ang kakaibang pakiramdam nang mahawakan niya ang maliit na kamay nito. Bumukas ang pinto at pumasok si Leticia. Suot ang isang mamahaling silk na pantulog. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamalaki. Ngunit para kay Yuen, ang bawat galaw ni Leticia ay tila isang paalala ng ingay na ayaw niyang marinig. Hon, kanina ka pa tulala.
Is it about the business? O baka naman napagod ka lang sa mall kanina? Tanong ni Leticia habang ipinapatong ang mga kamay sa balikat ni Yuen. Ang boses nito ay matamis, ngunit may halong pagmamanipula na dati ay hindi napapansin ni Yuen. Nakita ko si Rizel, maikling sagot ni Yuen. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Naramdaman ni Yuen ang biglang paghigpit ng hawak ni Leticia sa kanyang balikat. Isang saglit na katahimikan ang namayani sa silid bago muling nagsalita ang babae. Ngayon ay may tono na ng pagkairita. Si Rizel? After 3 years? Baka naman nagkakamali ka lang, Yuen. Maraming tao sa mall. And besides, bakit mo pa siya iniisip? She's part of your past. A past that didn't give you anything. Humarap si Yuen kay Leticia. May kasama siyang bata, Leticia. Isang batang babae. She looks around 3 years old. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Leticia. So, baka anak niya sa ibang lalaki. Remember, Yuen, kumpirmadong baog siya. Baka pagkatapos mo siyang palayasin, humanap agad siya ng iba para mapatunayang hindi siya ang may problema. You shouldn't care about a janitress and her child. Paano kung mali ang test na yon? Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa isipan ni Yuen. Impossible! Ang mabilis na sagot ni Leticia, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot na baka mabuko ang kanyang mga lihim. Don't tell me naniniwala ka sa coincidence. Yuen, look at Anesia. Siya ang anak mo. Siya ang kailangan ng atensyon mo, hindi ang anak ng isang babaeng nag-tridor sa tiwala mo. Tumayo si Yuen at lumakad patungo sa bintana. Pinagmamasdan ang dilim sa labas. Naalala niya ang gabi ng kanilang anibersaryo. Ang ulan, ang malamig na pakikitungo niya kay Rizel, at ang pagtataboy niya rito na parang isang basurang walang silbi. Ang alaala ng paghagulgol ni Rizel sa gitna ng bagyo ay tila isang karayom na dahan-dahang tumutusok sa kanyang konsensya. Sa gitna ng kanyang malalim na pag-iisip, may nakapa siya sa loob ng bulsa ng kanyang suot na coat. Inilabas niya ito at bumungad ang isang lumang laket na gawa sa pilak. Ito ang laket na nahulog ni Rizel sa mall nang mabilis siyang tumakas. Dahan-dahan itong binuksan ni Yuen. Sa loob ng laket, may isang maliit na larawan. Ang larawan ni Rizel noong bata pa ito. Sa tabi nito ay may nakasulat na pangalan sa isang kupas na papel. Pamela Angel. Ang kanyang puso ay tila nakarinig ng isang malakas na kulog. Pamela Angel. Ang batang binuhat niya sa mall. Ang batang may mga matang tila. Sa kanya rin nagmula. Anong itinatago mo sa akin, Rizel? Ang bulong ni Yuen sa hangin. Habang ang hawak niyang laket ay tila nagbibigay ng isang mainit na pahiwatig ng isang katotohanang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa sandaling iyon, ang anino ng nakaraan ay hindi na lamang isang alaala. Ito ay naging isang buhay na tanong na nagsisimulang gisingin ang isang lalaking matagal nang nabulag ng kasinungalingan. Ang pagyuko ng ulo ay hindi palaging tanda ng pagsuko. Minsan ito ay tanda ng isang pag-ibig na mas malakas kaysa sa sariling dangal. Sa ilalim ng malabong ilaw ng kanilang barong-barong, tinitigan ni Rizel ang kanyang refleksyon sa maliit at basag na salamin. Suot niya ang isang puting blusa at itim na palda, ang uniforme ng mga extra server para sa mga mararangyang pagtitipon. Kailangan niya ang perang kikitain sa gabing ito para sa huling hirit ng gamot ng kanyang ama. Kahit pagod, kahit masakit ang katawan mula sa maghapong pagtatrabaho sa mall, kinuha niya ang kanyang tray at huminga ng malalim. Hindi niya alam kung saan siya dadalhin ng agency na kumuha sa kanya. Hanggang sa huminto ang van sa tapat ng isang pamilyar na dambuhalang gate. Ang bakal na gate na may nakaukit na letrang S, ang mansyon ng mga Santiago. Naramdaman ni Rizel ang paninigas ng kanyang mga binti. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang tumalon palabas ng van, ngunit naalala niya ang mukha ng kanyang ama sa ospital at ang gutom na sikmura ni Plem. Nilunok niya ang kanyang takot at pait. Para sa pamilya, bulong niya sa sarili,
habang pilit na ibinababa ang kanyang ulo upang hindi makilala. Ang loob ng mansyon ay punong-puno ng ningning. Ang mga kristal na chandelier ay tila nagtatawanan sa kanyang kalagayan. Amoy mamahaling pabango at alak ang hangin. Isang mundong dati niyang kinabibilangan, ngunit ngayon ay tila isang malupit na bilangguan. Habang naglalakad siya dala ang tray ng mga wine glass, nakita niya ang isang malaking banner sa gitna ng garden. Happy ikatlong anniversary, Yuen and Leticia. Isang madiing saksak sa puso ang naramdaman ni Rizel. 3 taon. Ang 3 taon na ipinagkait sa kanya ay ang 3 taon na ipinagdiwang ng mga taong sumira sa kanya. Hoy, server! Dito! Isang matinis at mapagmataas na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Dahan-dahang lumapit si Rizel. Ang kanyang paningin ay nakatuon lamang sa sahig. Sa harap niya ay nakaupo si Doña Remedios, ang dati niyang biyenan, na tila isang reyna sa gitna ng kanyang mga kaibigang alta sosyedad. Suot ng matanda ang isang kulay gintong terno na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Bingi ka ba? Sabi ko, kailangan ko ng bagong baso ng juice. Natapon ang iniinom ko sa sapatos ko dahil sa kapabayaan nyo. Asik ni Doña Remedios. Nanginig ang kamay ni Rizel habang iniaabot ang baso. Ngunit sa kamalasan, dahil sa panginginig ng kanyang mga daliri, dahan-dahang tumagilid ang baso at ang malamig na katas ng ubas ay tumapon sa mamahaling sapatos ng matanda. Ang mapulang likido ay tila sariwang dugo na kumalat sa paanan ni Doña Remedios. Diyos mio! Wala ka talagang silbi! Sigaw ng matanda na naging dahilan upang mapalingon ang lahat ng bisita. Look at my shoes. Do you know how much this costs? Mas mahal pa ito sa buong buhay mo. Pasensya na po, ma'am. Hindi ko po sinasadya. Nauutal na sabi ni Rizel habang mabilis na lumuluhod sa sahig. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matinding pagpapakumbaba. Kinuha ni Rizel ang kanyang sariling panyo at, sa harap ng lahat, sinimulan niyang punasan ang sapatos ni Doña Remedios. Ang kanyang tuhod ay nakabaon sa matigas na semento. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa paanan ng babaeng dati ay tinatawag niyang ina. Ang bawat kuskos ng panyo ay tila pagbura sa huling hibla ng kanyang pagkatao. Ngunit ginagawa niya ito para sa kaligtasan ni Plem. Huwag mo lang akong hingian ng pasensya. Linisin mo yan ng maayos. Patuloy na pag-alipusta ng matanda. Hindi napansin ni Doña Remedios ang mukha ni Rizel dahil sa kapal ng makeup nito at sa dilim ng garden, ngunit ang galit sa kanyang boses ay sapat na upang durugin ang sino mang nakikinig. Sa kabilang dulo ng garden, kakatapos lang makipag-usap ni Yuen sa ilang mga investors. Hawak niya ang isang baso ng whiskey, ngunit ang kanyang isipan ay malayo sa selebrasyon. Hinahanap-hanap niya ang may-ari ng locket na nasa kanyang bulsa. Ang ingay at sigawan ni Doña Remedios ang kumuha sa kanyang atensyon. Lumapit si Yuen sa kumpol ng mga tao. Nakita niya ang isang server na nakaluhod, abala sa paglilinis ng sapatos ng kanyang ina. Ang anyo ng server ay tila isang anino ng lungkot. Ngunit nang dahan-dahang tumingala ang babae upang ayusin ang kanyang nahulog na buhok, nagtama ang kanilang mga mata. Tumigil ang tibok ng puso ni Yuen. Ang mundong maingay ay biglang naging tahimik. Sa gitna ng rangya at tawanan, ang tanging nakikita niya ay ang mga matang puno ng luha at puot ni Rizel. Ang babaeng asawa niya, ang babaeng pinalayas niya, ay narito ngayon, isang alipin sa sarili nilang tahanan. Rizel, ang mahinang tawag ni Yuen na narinig ng lahat ng malapit sa kanila. Ang tray na hawak ni Rizel ay dahan-dahang nabitawan. Lumikha ito ng isang tunog na tila hudyat ng pagsisimula ng isang digmaang matagal nang nakabinbin. Saan hahantong ang isang muling pagtatagpo kung saan ang isa ay nakatayo sa rurok ng tagumpay at ang isa naman ay nakaluhod sa putikan ng kahirapan? Maaari pa bang itago ang katotohanan kung ang tadhana na mismo ang gumagawa ng paraan upang ibunyag ang lahat?
Ang boses na dati ay nagpapatibok ng iyong puso, ngayon ay tila isang hatol ng kamatayan na nagpapahinto sa iyong mundo. Nanigas ang buong katawan ni Rizel habang nakaluhod sa malamig na semento. Ang panyong hawak niya, nabasang-basa na ng malagkit na juice, ay mahigpit niyang nayukom sa kanyang palad. Hindi siya makatingala. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo palayo. Ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging bahagi na ng lupang kanyang kinaluluhuran. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Yuen ay humalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at dumi, isang masakit na paalala ng agwat ng kanilang mga buhay. "Rizel, ikaw nga ba yan?" Muling tanong ni Yuen. Ang boses ay puno ng pagkalito at hindi makapaniwalang sakit. Dahan-dahang tumingala si Rizel. Ang kanyang buhok na nakapusod ay nagulo na at may ilang hiblang humarang sa kanyang mukhang puno ng pait. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, nakita niya ang gulat sa mga mata ni Yuen. Isang gulat na mabilis na napalitan ng isang emosyong hindi niya maipaliwanag. Ngunit bago pa makapagsalita ang lalaki, isang matalas na boses ang bumasag sa katahimikan. "Yuen, anong ginagawa mo rito? At bakit mo kinakausap ang basurang yan?" Si Leticia iyon, suot ang kanyang nagniningning na gown. Mabilis na lumapit at kumapit sa braso ni Yuen na tila ba tinatatakan niya ang kanyang pag-aari. Nang makilala ni Leticia si Rizel, ang kanyang mukha ay bahagyang namutla. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mapang-uyam na ngiti. "Oh, so the beggar returns. Anong ginagawa mo rito, Rizel? Hindi mo ba matanggap na pinalitan ka na? O baka naman naghahanap ka ng paraan para makuha ang pera ng asawa ko?" "Wala akong kailangan sa inyo." Ang paos na sagot ni Rizel habang pinipilit na tumayo. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pilit niyang pinatitigas ang kanyang paninindigan. "Walang kailangan? Eh bakit ka nandito? Bakit ka nagpapanggap na server para makapasok sa mansyon?" Singhal ni Doña Remedios habang dinuduro si Rizel. "I see your game, girl. You're a stalker. Security. Nakapasok ang isang magnanakaw sa loob." "Hindi ako magnanakaw," sigaw ni Rizel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkapahiya. "Nandito ako para magtrabaho. Kailangan ko ng pera para sa tatay ko." "Trabaho? O naghahanap ng pagkakataong makapagnakaw?" Isang malakas at mabilis na sampal ang dumapos sa pisngi ni Rizel. Hindi ito galing kay Doña Remedios, kundi kay Leticia. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na garden. Tila isang pagsabog sa gitna ng karamihan. Napalingaling ang ulo ni Rizel sa lakas ng tama. Naramdaman niya ang init at hapdi sa kanyang pisngi at ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang bibig. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang paggalaw ni Yuen. Tila gusto nitong humakbang palapit, ngunit mabilis siyang hinawakan ni Leticia sa braso. "Don't you dare touch her, Yuen! She's a criminal! Look, nawawala ang suot kong diamond bracelet. Siguradong ninakaw niya noong naglilinis siya sa paligid." Ang histerikong sigaw ni Leticia, isang kasinungalingang mabilis niyang nabiyahe para tuluyang sirain si Rizel. "Leticia, tama na." Pigil ni Yuen, ngunit ang gulo ay hindi na mapigilan. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin sa server na akusadong magnanakaw. "Mama," isang maliit na tinig, puno ng takot at pag-aalala. Ang bumasag sa tensyon. Mula sa likod ng mga pandekораsyong halaman, patakbong lumabas ang isang maliit na batang babae. Si Plem, ang bata na dapat ay nasa quarters ng mga extra, ay hindi nakatiis at hinanap ang kanyang ina nang marinig ang kaguluhan. Tumigil ang mundo ni Yuen nang makita ang bata. Ang batang nakita niya sa mall, ang batang karga niya noon, ay narito ngayon. Suot ang isang lumang damit, umiiyak, at mabilis na yumakap sa binti ng basang-basa
at sugatang si Rizel. Mama, bakit po sila galit? Bakit po kayo sinaktan? Hikbi ni Plem habang nakatingala sa ina. Ang maliliit niyang kamay ay pilit na pinupunasan ang luhang dumadaloy sa pisngi ni Rizel. Lahat ay natahimik. Ang hangin ay tila naging mabigat. Napatingin si Yuen kay Plem, pagkatapos ay kay Rizel at muli sa bata. Ang pagkakahawig ng dalawa, lalo na sa ilalim ng liwanag ng buwan, ay hindi na maikakaila. Isang katotohanan ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Isang katotohanang mas masakit pa sa kahit anong sampal. Mama, tara na po. Uwi na tayo. Bulong ni Plem. Saan hahantong ang isang gabi ng selebrasyon kung ang pinakamalaking lihim ay nabunyag sa harap ng lahat? Paano haharapin ni Yuen ang batang may mga matang tila sarili niyang refleksyon habang ang babaeng mahal niya noon ay duguan at itinuturing na kriminal sa sarili niyang pamamahay? Ang katotohanan ay parang lason. Unti-unti nitong pinapatay ang bawat kasinungalingang itinuring mong kanlungan. Matapos ang kaguluhan sa garden, ang mansyon ng mga Santiago ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nakaalis na si Rizel, bitbit ang umiiyak na si Plem at ang durog na piraso ng kanyang huling dangal. Ngunit sa loob ng silid-aklatan ni Yuen, tila may isang bagyong hindi humuhupa. Nakatitig siya sa kawalan habang ang bawat hikbi ni Plem at ang matatalas na salita ni Leticia ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang pandinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Leticia, suot ang kanyang mapanlinlang na mukha ng pag-aalala. Hon, please, uminom ka muna ng tubig. You look so pale. Huwag mo nang isipin ang babaeng yun. Nakita mo naman, pati ang bata ginagamit niya para makakuha ng awa. Malamig na sabi ni Leticia habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Yuen. Mabilis na iniwas ni Yuen ang kanyang kamay. Ang haplos ni Leticia na dati ay nagbibigay sa kanya ng aliw, ngayon ay tila isang malansang pakiramdam na gusto niyang alisin. Ang bata, Leticia. Ang batang yun. Nakita mo ba ang mga mata niya? Nakita mo ba kung paano siya tumingin? Yuen, stop it. Isang batang kalye lang yun na binihisan ng basahan. Maraming bata ang magkakahawig ang mata. Gutom lang yun kaya ganun ang tingin. Iritableng sagot ni Leticia. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Why are you doing this? May anak tayo, si Anisha. Siya ang dapat mong pagtuunan ng pansin. Sa sandaling iyon, pumasok sa silid ang kanilang anak na si Anisha. Dala ang isang mamahaling manika. Tinitigan ni Yuen ang bata. Pinagmasdan niya ang bawat anggulo ng mukha nito. Ang buhok, ang ilong, ang hugis ng panga. Sa loob ng 3 taon, pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na kamukha niya ang bata. Ngunit sa gabing ito, ang katotohanan ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Wala siyang nakikitang bakas ng sarili niya kay Anisha. Wala ang koneksyong naramdaman niya nang hawakan niya si Plem sa mall. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng masakit na pagkamulat. Lumapit si Anisha sa kanya. Ngunit imbes na yakapin ang anak, naramdaman ni Yuen ang isang kakaibang distansya. Ang batang ito, na itinuring niyang buhay, ay tila isang estranghero sa kanyang paningin. Habang ang batang nakayukom, ang mga kamao at tumatawag kay Rizel ng mama ay tila humahatak sa kanyang kaluluwa. Leticia, tell me the truth. Mahinahon ngunit mapanganib ang tono ni Yuen. Paano naging baog si Rizel? Paano lumabas ang resultang iyon sa loob ng 1 linggo lang? What kind of question is that? Dr. Arnaldo is a professional. Siya ang nagsabi, hindi ako. Histerikong sagot ni Leticia. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Are you accusing me? After everything I did for this family, ako ang nanatili sa tabi mo nung iniwan ka ng baog na babaeng iyan. Hindi niya ako iniwan, Leticia. Pinalayas ko siya dahil sa papel na ibinigay mo sa akin. Matigas na sabi ni Yuen. And if that paper is a lie,
then everything we have now is a lie. Hindi na sumagot si Leticia, sa halip ay nagkunwari siyang hihimatayin at umiyak ng malakas para makuha ang simpatiya ni Yuen. Ngunit hindi na gumana ang kanyang drama. Tumalikod si Yuen at kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, nasa tapat na si Yuen ng lumang klinika ni Dr. Arnaldo. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang saradong pintuan at isang kupas na karatula na nagsasabing closed permanently. Kinabahan si Yuen. Nagtanong-tanong siya sa mga kalapit na establishmento. Si Doc Arnaldo? Matagal na siyang wala rito, sir. Biglaan nga ang pag-alis niya, 3 taon na ang nakalilipas. Sabi nila, biglang yumaman at lumipad na patungong ibang bansa. Kwento ng isang matandang tindero sa tapat. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang saksak sa konsensya ni Yuen. 3 taon na ang nakalilipas. Ang eksaktong panahon kung kailan pinalayas niya si Rizel. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagsisimulang mabuo at ang larawang lumalabas ay isang malupit na pagtatraidor. Sa kanyang pag-uwi, isang lumang dokumento ang nakita ni Yuen sa loob ng kanyang vault, ang original na kopya ng medical report ni Rizel. Napansin niya ang isang maliit na detalye sa ibaba ng papel, isang pirma na tila may bahid ng pagmamadali at isang petsang hindi tumutugma sa logbook ng klinika na lihim niyang nakuha mula sa dating nurse ng doktor. Bakit mo ito ginawa, Leticia? At sino ang kasabwat mo? Ang bulong ni Yuen habang ang kanyang mga kamao ay nanggigigil sa galit. Saan hahantong ang isang paghahanap sa katotohanan kung ang bawat hakbang ay naglalapit sa iyo sa isang bangin ng pagsisisi? Paano itatama ni Yuen ang isang pagkakamaling naging dahilan ng pagdurusa ng babaeng tanging nagmahal sa kanya ng tunay? Ang pag-ibig na nagmula sa kasinungalingan ay tila isang palasyong gawa sa baraha. Isang malakas na ihip lang ng katotohanan, guguho ang lahat. Ang amoy ng nabubulok na basura at ang masangsang na singaw ng kanal ang sumalubong kay Yuen nang pumasok ang kanyang mamahaling sasakyan sa isang makipot na eskinita sa Tondo. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng kanyang kotse sa maputik na kalsada ay tila isang mabigat na hakbang ng kanyang konsensya. Narito siya, suot ang isang mamahaling suit na nagkakahalaga ng libu-libong piso, habang sa paligid niya ay ang mga taong pilit na itinataguyod ang buhay sa bawat sentimong kikitain. Ipinark niya ang sasakyan sa malayo at naglakad ng mag-isa, sinusunod ang address na ibinigay ng kanyang private investigator. Huminto siya sa tapat ng isang barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa labas nito, nakita niya ang isang pamilyar na bulto ng babae. Si Rizel. Nakaluhod si Rizel sa harap ng isang malaking planggana. Ang kanyang mga kamay ay balot ng puting bula ng sabon, habang madiin niyang ikinukuskos ang mga maruruming damit sa isang kahoy na pampalo. Ang tunog ng bawat pagkuskos ay tila isang ritmo ng pagdurusa at pagsisikap. Ang pawis ay malayang dumadaloy sa kanyang noo at ang kanyang muka ay kakikitaan ng matinding pagod. Ngunit hindi siya tumitigil. Nagtago si Yuen sa likod ng isang poste ng kuryente. Ang kanyang puso ay tila pinipiga habang pinagmamasdan ang babaeng dati ay pinagsisilbihan ng mga katulong sa kanyang mansyon, na ngayon ay naglalaba para sa ibang tao upang may maipakain sa pamilya. Doon, nasaksihan niya ang kanyang golden moment. Tumigil muna si Rizel sa paglalaba at tinawag si Clem. "Anak, halika rito. Paliligo na kita para hindi ka malangaw sa init." Malambing na tawag ni Rizel. Kumuha siya ng isang maliit na timba ng tubig at isang plastik na palanggana. Doon, sa gitna ng maruming eskinita, dahan-dahang pinaliguan ni Rizel ang anak. Ang tunog ng tubig na ibinubuhos mula sa tabo ay tila isang himig ng pag-ibig sa gitna ng kahirapan. Sa kabila ng dumi ng paligid, ang pag-aalaga ni Rizel kay Clem ay tila isang sagradong ritual.
Nakita ni Yuen ang banayad na paghaplos ni Rizel sa likod ng bata at ang masayang tawa ni Clem habang naglalaro sa tubig. Ang eksenang yon ay mas nagniningning pa kaysa sa kahit anong diamanting na ibigay niya kay Leticia. Nang matapos ang paligo, nakita ni Yuen si Clem na may hawak na isang pirasong tela. Ito ang panyong ibinigay niya sa bata sa mall. Marahang itinatapat ni Clem ang panyo sa kanyang pisngi. Tila ba ito ay isang mahiwagang bagay na nagbibigay sa kanya ng proteksyon. Mama, babalik pa kaya si Prince? Tanong ni Clem habang nakatingin sa malayo. Napayuko si Rizel, ang kanyang balikat ay bahagyang nanginig. Huwag na nating asahan yun, anak. Sapat na tayong dalawa. Hindi natin kailangan ng prinsipe sa buhay natin. Nang pumasok si Rizel sa loob ng barong-barong para kumuha ng tuyong damit, naiwan si Clem sa labas, nakaupo sa isang maliit na bangko. Napansin ni Yuen ang isang lumang suklay na nakapatong sa ibabaw ng isang sirang mesa sa labas, katabi ng planggana. May mga hibla ng buhok na nakasabit doon, mga hibla ng buhok na alam niyang kay Clem. Dahan-dahan, sa paraang hindi siya mapapansin, lumapit si Yuen. Ang bawat hakbang niya sa putik ay tila paglapit sa isang katotohanang kinatatakutan niya, ngunit kailangan niyang harapin. Nanginig ang kanyang mga daliri nang abutin niya ang suklay. Maingat niyang kinuha ang ilang hibla ng buhok at inilagay ito sa isang maliit na plastic bag. Bago siya makaalis, napalingon si Clem patungo sa kanyang direksyon. Nanlaki ang mga mata ng bata. Ang kanyang maliit na bibig ay bumukas sa gulat. Prince? Bulong ng bata. Mabilis na tumalikod si Yuen at naglakad palayo nang hindi lumilingon. Ang kanyang dibdib ay tila sasabog sa dami ng emosyon. Hawak niya ang susi sa kanyang hinaharap, ngunit ang bawat hakbang niya palayo sa eskinita ay tila pag-iwan muli sa pamilyang dapat ay inalagaan niya mula pa noong una. Ano ang gagawin mo kapag ang hawak mong ebidensya ay hindi lamang magpapatunay ng iyong pagiging ama, kundi magpapatunay din ng iyong pagiging isang halimaw sa mata ng babaeng pinakamamahal mo? Sumakay si Yuen sa kanyang sasakyan. Ang mga hibla ng buhok ni Clem ay tila naging isang mabigat na pasanin sa kanyang palad. Alam niyang sa oras na lumabas ang resulta ng DNA, wala nang balikan. Ang digmaan laban sa mga kasinungalingan ni Leticia ay magsisimula na. Ngunit ang pinakamalaking laban ay kung paano niya kukunin ang kapatawaran ni Rizel. Ang katotohanan ay hindi lamang nagpapalaya. Minsan, ito ay isang malupit na hagupit na gumigising sa iyo mula sa isang mahabang panaginip ng kasalanan. Ang silid hihintayan ng laboratorio ay binalot ng amoy ng kemikal at ng nakabibinging katahimikan na tila ba bawat hininga ni Yuen ay naririnig ng mga pader. Nakaupo siya sa isang malamig na upuang bakal, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayukom sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Sa loob ng 3 araw, hindi siya dinalaw ng antok. Ang bawat pagsara ng kanyang mga mata ay nagpapakita ng mukha ni Clem. Ang batang may mga matang tila sa kanya rin nagmula. Napilit niyang itinaboy at minaliit. Lumabas ang isang medical technician mula sa puting pinto. Dala ang isang brown envelope na tila ba may bigat ng 1,000 tonelada. Mr. Santiago, here are the results of the DNA paternity test. Nanginig ang mga daliri ni Yuen nang abutin ang envelope. Ang tunog ng pagpunit ng papel ay tila isang malakas na kulog sa kanyang pandinig. Inilabas niya ang dokumento. Ang kanyang paningin ay lumabo sa kaba, ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na huminto sa ibaba ng pahina sa mga numerong nakasulat sa bold na letra. Probability of paternity, 79%. 99%. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Yuen. Ang hangin sa loob ng silid ay biglang naging manipis na tila ba sinasakal siya ng sarili niyang mga pagkakamali. Si Clem, si Pamela Angel, ang batang tinawag niyang anak ng janitress, ang batang hinayaan niyang makitang sinasaktan ng kanyang ina, ay tunay niyang dugo at laman, ang kanyang anak.
Ang anak na 3 taon niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sa isang kasinungalingan. Ngunit hindi pa doon natatapos ang hapdi. Binuksan niya ang pangalawang envelope, ang test, para kay Anicia. Ang mga salitang excluded as the biological father ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa huling hibla ng kanyang pagtitimpi. Sa loob ng kanyang sasakyan, doon bumagsak ang lahat ng pader ni Yuen. Ang kanyang noo ay isinandal niya sa manibela habang ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa matinding hikbi. Ito ang kanyang golden moment, isang sandali ng ganap na pagkawasak at pagsisisi. Ang bawat patak ng kanyang luha ay tila humihingi ng tawad sa bawat gutom na pinagdaanan ni Rizel, sa bawat kalyo sa kamay nito, at sa bawat gabing naghahanap si Plem ng amang wala sa kanyang tabi. Anong ginawa ko? Anong ginawa ko sa inyo? Ang paos na bulong ni Yuen sa gitna ng katahimikan ng sasakyan. Naalala niya kung paano niya itinapon ang kare-kare ni Rizel, kung paano niya ito pinalayas sa gitna ng ulan, at kung paano niya pinanood si Leticia na saktan ito sa harap ng lahat. Ang bawat alaala ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang dibdib. Ang pagsisisi ay isang malupit na guro. Ngayon niya na-realize na ang baog na sinasabi nila ay ang kanyang sariling paningin. Nabulag siya ng mga peking luha ni Leticia habang ang tunay na kayamanan ay itinatapon niya sa putikan. Pinahid ni Yuen ang kanyang mga luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakakikitaan ng panghihina. Sa halip, ito ay napalitan ng isang mapanganib na ningas. Isang apoy ng galit laban sa babaeng gumawa ng impyerno sa buhay ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na humawak sa manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan. Pinaandar niya ang makina ng sasakyan. Ang tunog ng pag-arangkada ng makina ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang digmaan. Hindi siya uuwi sa mansyon bilang ang dating Yuen na madaling maloko. Uuwi siya bilang isang ama na handang bawiin ang lahat at bilang isang asawang handang maningil sa bawat patak ng luhang ibinuhos ni Rizel. Leticia, handa ka na bang harapin ang katotohanang ikaw mismo ang gumuhit? Ang bawat pagpapatakbo niya ng sasakyan patungo sa mansyon ay tila isang pagbilang ng mga huling sandali ng kapangyarihan ni Leticia. Ang langit ay nagsisimulang magdilim. Nagbabadya ng isang bagyong hindi lamang magdadala ng ulan, kundi magdadala ng katarungang matagal nang ipinagkait. Saan hahantong ang isang komprontasyon kung ang lahat ng baraha ay nakalapag na sa mesa? Paano tatanggapin ni Leticia ang hatol ng katotohanan habang si Yuen ay handa ng wasakin ang palasyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan? Tapos na ang laro mo, Leticia. Wala nang puwang ang mga kasinungalingan mo sa pamamahay na ito. Ang boses ni Yuen ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang malalim na dagundong na nagpayanig sa loob ng marangyang sala ng mga Santiago. Pagkapasok niya, ang malamig na hangin mula sa labas ay tila sumunod sa kanya, pinapatay ang init ng mga mamahaling kandila na nakasindi sa mesa. Nakaupo roon si Leticia, suot ang isang eleganteng gown habang si Doña Remedios ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak. "Hon, what are you talking about? Bakit ganyan ang tingin mo sa akin?" Pilit na tawa ni Leticia, bagaman ang kanyang mga kamay ay nagsimula ng manginig. "Is it about the party? Is it about that janitress again?" Hindi sumagot si Yuen. Sa halip, inilabas niya ang 2 brown envelope at marahas na ibinagsak ang mga ito sa gitna ng mesa. Sa mismong pwesto kung saan bumagsak ang kare-kare ni Rizel, 3 taon na ang nakalilipas. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong paligid. "Basahin mo," utos ni Yuen. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. "Basahin ninyong 2 ni Mama." Nanginginig ang mga daliri ni Leticia nang buksan ang unang envelope.
Nang makita niya ang mga salitang 99.9% DNA match para kay Pamela Angel at ang pangalan ni Yuen bilang ama, tila nawalan siya ng lakas. Kasunod nito ang resultang nag-exclude kay Yuen bilang ama ni Anesia. Ang papel ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay, tila isang tuyong dahon sa gitna ng bagyo. Yuen, listen to me, it's not what you think. Ang nauutal na simula ni Leticia, ang kanyang muka ay kasing puti na ng papel na hawak niya. Maaring nagkamali ang lab. Baka sinabotahe ni Rizel. Sabotahe? Leticia! Nahanap ko na ang nurse ni Dr. Arnaldo. Inamin niya ang lahat. Inamin niyang binayaran mo si Doc para palitan ang resulta ng test ni Rizel noon. Sigaw ni Yuen. Ang kanyang boses ay puno na ng pasabog na galit. Pinanood mo akong palayasin ang asawa ko sa gitna ng ulan. Pinanood mo kaming magdusa habang tinatamasa mo ang lahat ng karangyaan sa bahay na ito. Yuen, anak, calm down. Pakikialam ni Doña Remedios, ang kanyang boses ay nanginginig din sa gulat. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya. Reputasyon, ma? Ang reputasyong itinayo nyo sa ibabaw ng buhay ng isang inosenteng babae at ng sarili kong anak. Pagbaling ni Yuen sa kanyang ina. Alam mo ba kung nasaan si Rizel ngayon? Naglalaba para sa ibang tao. Ang apo mo, natutulog sa sahig ng isang barong-barong habang ang anak ng ibang lalaki ang pinapakain ko ng masarap. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng matinding paglilinis. Lumakad si Yuen patungo sa kanilang silid at hinila ang malalaking maleta ni Leticia. Hindi na niya ito maingat na inimpake. Isinabog niya ang mga mamahaling damit, alahas, at gamit ni Leticia sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng mga hanger na nagtatalsikan at ang pagkalat ng mga gamit ay tila isang musika ng katarungan para sa kanya. Lumayas ka! Malamig na utos ni Yuen habang itinuturo ang pintuan. Ngayon din, isama mo ang anak mo at wag na kayong magpapakita sa akin kahit kailan. Yuen, please! Saan kami pupunta sa ganitong oras? Pagmamakaawa ni Leticia, napaluhod na siya at pilit na kumakapit sa binti ni Yuen. Mali ang ginawa ko, pero ginawa ko lang yun dahil mahal kita. Ayaw kitang mawala sa akin. Ang pag-ibig ay hindi naninira ng buhay, Leticia. Ang tawag sa ginawa mo ay kasamaan. Bulyaw ni Yuen habang marahas na inaalis ang kapit ng babae. Security! Ilabas ang mga taong ito. At wag na silang papasukin sa subdivision na ito kahit kailan. Pinanood ni Yuen ang pagkaladkad ng mga gwardya kay Leticia at sa umiiyak na si Anesia palabas ng gate. Ang eksenang yun ay tila isang anino ng nakaraan. Isang mirror image ng gabing pinalayas niya si Rizel. Ngunit imbes na saya ang maramdaman, naramdaman ni Yuen ang isang matinding hapo. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyon ay tila pagtapak sa mga alaala ng kanyang sariling kalupitan. Agad niyang kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Rizel at ang yakap ni Plem. Kailangan niya silang mahanap. Kailangan niyang bumawi. Pinaandar niya ang sasakyan ng mabilis. Halos liparin niya ang kalsada patungo sa eskinita sa tondo. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumuhos ay tila nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ngunit nang makarating siya sa tapat ng maliit na barong-barong, ang pintuan ay nakabukas at ang loob ay madilim. Bumaba si Yuen, ang kanyang mga sapatos ay lumulubog sa putik. Pumasok siya sa loob ng maliit na silid, ngunit ang tanging sumalubong sa kanya ay ang amoy ng luma at basang kahoy. Wala na ang mga gamit ni Rizel. Wala na ang maliit na bangko ni Plem. Ang tanging natira sa gitna ng sahig ay ang isang pirasong panyo, ang kanyang panyo, na naiwan sa gitna ng kawalan. Rizel? Plem? Sigaw ni Yuen sa dilim, ngunit ang tanging sumagot ay ang tunog ng malakas na kulog at ang hangin na humahagupit sa mga dingding na yero. Saan hahantong ang isang paghahanap kung ang mga taong nais mong hiningan ng tawad ay naglaho na parang bula? Paano mo hahabulin ang isang pusong pagod
na sa paghihintay at tuluyan ng sumuko sa sakit. Ang pinakamahirap na takbo ay ang pagtakas sa taong nais mong limutin, ngunit ang kanyang anino ay tila nakakabit na sa iyong bawat hakbang. Sa loob ng isang mabilis na tumatakbong jeepney, mahigpit na yakap ni Rizel si Clem. Ang bawat pagtalbog ng sasakyan sa mga lubak ng kalsada ay tila tumatama rin sa kanyang dibdib. Nakita niya ang sasakyan ni Yuen sa eskinita kanina. Alam niyang nahanap na sila nito. At sa mundo ng mga mayayaman, alam ni Rizel na kapag nakuha na ni Yuen ang katotohanan, ang susunod nitong kukunin ay ang kanyang anak. Ang takot na mawala si Clem ay mas matindi pa sa takot na mamatay sa gutom. "Mama, bakit tayo nagmamadali? Nasaan po si Prince?" Tanong ni Clem. Ang boses ay puno ng antok at kalituhan. "Wala na si Prince, anak. Matulog ka na lang muna," bulong ni Rizel habang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas. Binabantayan ang bawat sasakyang sumusunod sa kanila. Dinala ni Rizel ang kanyang pamilya sa isang maliit na pension house malapit sa pampublikong ospital kung saan nakaratay ang kanyang ama. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng ospital ang naging bagong tahanan nila. Ang kalagayan ni Mang Celso ay lalong lumala. Ang bawat tunog ng makina na nakakabit sa kanyang katawan ay tila isang babala na nauubos na ang oras. Kinaumagahan, tinitigan ni Rizel ang huling bill mula sa billing section. Ang halagang nakasulat doon ay sapat na upang malunod siya sa kawalan ng pag-asa. Wala na siyang alahas na maibebenta. Wala na siyang hihiraman ng pera. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang manipis na papel. Sa bawat segundo na lumilipas, ang buhay ng kanyang ama ay tila isang kandilang paubos na ang mitya. Ito ang kanyang golden moment. Isang sandali ng ganap na pagkaubos. Naglakad si Rizel patungo sa maliit na kapilya ng ospital. Ang silid ay madilim. Tanging ang ilang kandila lamang ang nagbibigay ng liwanag. Lumuhod siya sa harap ng altar. Ang kanyang mga tuhod ay sumasakit sa matigas na semento. Isinandal niya ang kanyang noo sa malamig na kahoy ng upuan at doon, sa gitna ng katahimikan, ay bumuhos ang lahat ng kanyang kinimkim na sakit. Walang hikbi ang lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang buong katawan ay nayayanig sa tindi ng kanyang dalangin. "Panginoon, huwag naman po ang anak ko. Huwag naman po ang tatay ko. Kung kailangang ako ang magdusa, ako na lang. Huwag lang silang kukunin sa akin." Ang tahimik na pagsamo ni Rizel habang ang kanyang mga luha ay bumabasa sa kanyang mga palad. Sa gitna ng kanyang panalangin, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. Ang amoy ng pamilyar na pabango, isang amoy na bahagi ng kanyang nakaraan at ng kanyang pinakamasakit na alaala, ay humalo sa amoy ng insenso. Hindi siya lumingon, ngunit alam niya kung sino ang naroon. Ang tunog ng marahang hakbang sa semento ay huminto sa kanyang tabi. Isang anino ang lumambong sa kanyang kinalulunuran. "Rizel," ang boses ni Yuen ay paos. Tila galing sa isang taong galing sa isang mahabang pakikipaglaban. Ang bawat pantig ng kanyang pangalan ay nagdadala ng isang kurot sa kanyang puso na matagal na niyang pinilit na patigasin. Dahan-dahang tumayo si Rizel, ngunit hindi niya tiningnan ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa krus sa harap. "Bakit ka nandito, Yuen? Hindi mo ba nakikitang wala na kaming matatakasan? Nakuha mo na ang gusto mo. Nanalo ka na." "Hindi ako nandito para manalo, Rizel," ang mahinang sagot ni Yuen. Lumapit siya, tila gusto niyang hawakan ang balikat ng babae, ngunit natatakot siyang baka mabasag ito sa isang haplos lang. "Nandito ako dahil alam ko na ang lahat. Alam ko na ang ginawa ni Leticia. Alam ko na anak ko si Clem." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rizel. "Anak? Ngayon, tinatawag mo siyang anak? Noong pinalayas mo ako,
tinawag mo akong baog. Noong nakita mo kami sa mall, tinawag mo siyang anak ng janitress. At noong saktan kami ni Leticia sa harap mo, nanahimik ka. Tumulo ang mga luha ni Rizel habang mahigpit niyang niyayakap ang kanyang anak. Ang karapatan mo bilang ama ay namatay noong gabing iniwan mo kaming walang masilungan. Sabi niya sa nanginginig na tinig. Hindi mo siya maaaring kunin kapag kailan mo lang gustuhin. Ako ang nag-aruga, nagpalaki, at nagmahal sa kanya nang wala ka. At bilang ina niya, gagawin ko ang lahat upang manatili siyang ligtas sa piling ko. Nakita ni Rizel ang pagguho ng mukha ni Yuen. Ang lalaking dati ay puno ng pagmamalaki ay nakatayo ngayon sa harap niya. Ang mga mata ay namumula at puno ng pagsisisi. Ngunit para kay Rizel, ang pagsisisi ay isang luxury na hindi na niya kayang ibigay sa taong sumira sa kanyang buhay. Rizel, please, let me help you. Ang tatay mo, ang ospital. Gagawin ko ang lahat. Pagmamakaawa ni Yuen. Tuloy-tuloy na ang pagguho ng aming mundo, Yuen. Huwag mo nang subukang itayo ang mga pader na ikaw mismo ang nagpabagsak. Ang huling salita ni Rizel bago siya naglakad palabas ng kapilya, iniwan si Yuen na nakaluhod sa mismong pwesto kung saan siya nanalangin. Saan hahantong ang isang desperadong pakiusap kung ang pinto ng kapatawaran ay selyado na ng 3 taong pait? Kaya bang bayaran ng yaman ang isang buhay na dumanas ng libu-libong kamatayan sa bawat araw ng kahirapan? Ang pera ay maaaring makabili ng pinakamakapal na kumot, ngunit hindi nito kailanman mapapainit ang isang pusong pinatay ng malamig na pagtatraidor. Nakaupo si Rizel sa labas ng ward ng kanyang ama nang lumapit ang isang nurse. Iniaabot ang isang resibo na nagpapatunay na bayad na ang buong bill sa ospital. Bago pa man makapagsalita si Rizel, nakita niya si Yuen na nakatayo sa dulo ng pasilyo, hawak ang isang makapal na brown envelope. Ang pamilyar na kaba ay muling nagising sa kanyang dibdib, ngunit mabilis itong napalitan ng umaapoy na galit. Humakbang si Yuen palapit. Inilapag niya ang envelope sa upuan sa tabi ni Rizel. Rizel, para yan sa mga gamot ni Tito Celso at para rin sa inyo ni Plem. Gusto kong ilipat kayo sa isang mas maayos na bahay o kahit man lang sa mas magandang ospital. Hayaan mo akong bumawi. Tinitigan ni Rizel ang envelope. Ang halaga sa loob ay marahil ba sapat upang mabuhay sila ng komportable sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang makita niya ang panginginig ng mga kamay ni Yuen, kinuha niya ang envelope at marahas itong ibinalik sa dibdib ng lalaki na naging sanhi ng pagkalaglag ng mga nakatuping pera sa malamig na sahig ng ospital. Sa tingin mo ba ay mabubura ng mga papel na ito ang 3 taong impyerno na ipinaranas mo sa amin? Ang paos, ngunit madiin na bulyaw ni Rizel. Hindi nabibili ng pera ang 3 taon na wala kaming makain. Nasaan ang mga milyon mo noong kailangan kong mamalimos ng tirang tinapay para lang may maisubo si Plem? Nasaan ka noong nagkakasakit siya at wala akong maipambili ng gamot dahil pati ang paglilinis ng kubeta ng iba ay pinagtiyagaan ko? Napaatras si Yuen. Ang bawat salita ni Rizel ay tila mga bala na tumatagos sa kanyang pagkatao. Ang mayamang CEO na inirerespeto at kinatatakutan sa mundo ng negosyo ay nakayuko ngayon sa harap ng isang babaeng nakakupasing t-shirt. I'm sorry. I was blind. Niloko ako ni Leticia, Rizel. Nabulag ako. Pagmamakaawa ni Yuen, ang kanyang mga tuhod ay bahagyang bumibigay, tila gusto nang lumuhod sa gitna ng pasilyo. Hindi ka nabulag, Yuen. Pinili mong pumikit. Malamig na sagot ni Rizel. Tuluyang tinalikuran ang lalaki at pumasok sa loob ng ward. Isinasara ang pinto nang walang pag-aalinlangan. Ang mahabang gabi sa ospital ay laging puno ng mga daing ng may sakit at ng tunog ng mga makinang sumusukat sa buhay ng mga tao. Sa labas ng silid, kung saan natutulog si Rizel at ang kanyang pamilya,
Hindi umalis si Yuen. Ito ang kanyang golden moment. Isang pagpapakumbaba na hindi niya kailanman ginawa para sa sinuman. Ang lalaking sanay sa malambot na kama at mamahaling mga kumot ay naupo sa malamig at maruming sahig ng pampublikong ospital. Isinandal niya ang kanyang likod sa matigas na dingding sa tabi mismo ng pinto ni Rizel. Tinanggal niya ang kanyang mamahaling necktie at hinayaan itong bumagsak sa kanyang tabi. Hindi siya natulog. Ang bawat pagdaan ng mga nurse na nagtatakang nakatingin sa kanyang gusot na suit ay hindi niya pinansin. Ang tanging gusto niya ay ang maging malapit sa mag-ina na tila ba ang pagbabantay niya sa pintuang iyon ay ang huling sinulid na nagdudugtong sa kanyang pamilya. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, dahan-dahang bumukas ang pintuan ng ward. Isang maliit na kamay ang humawak sa hamba ng pinto. Lumabas si Plem. Bit-bit ang isang maliit na plastik na tasa para kumuha sana ng tubig. Nang ibaba ng bata ang kanyang paningin, nakita niya ang lalaking nakaupo sa sahig, nakayuko at mukhang pagod na pagod. Napaangat ng tingin si Yuen. Nang magtama ang kanilang mga mata, naramdaman niya ang matinding kaba na mas mahigit pa sa kahit anong negosyong hinarap niya. Kumunot ang noo ni Plem, tila inaalala kung saan niya nakita ang pamilyar na mukhang yon. Pagkatapos ay dahan-dahang ngumiti ang bata. Ang inosenteng tinig ay bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Ikaw po yung prince sa mall. Ang pagpapatayo ng isang tulay na giniba ng kasinungalingan ay hindi nagsisimula sa malalaking bato, kundi sa maliliit at maingat na hakbang ng pagpapakumbaba. Nang marinig ni Yuen ang inosenteng tinig na yon, tila natunaw ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Tiningala niya ang maliit na bata na nakatayo sa harap niya. Ang mga mata ni Plem ay kasing linaw ng kalangitan, walang bahid ng galit o pait, tanging purong pagtataka lamang. Dahan-dahang tumango si Yuen, pilit pinipigilan ang pagtulo ng luhang nagbabadya sa gilid ng kanyang mga mata. Oo, ako nga yung prince na nakita mo sa mall, malambing na sagot ni Yuen. Sinubukan niyang ngumiti, ngunit ang kanyang labi ay nanginig. Dahan-dahan niyang inabot ang maliit na kamay ni Plem. Tila ba humahawak siya sa isang mamahaling porselana na takot siyang mabasag. Bakit po kayo natutulog sa sahig? Wala po ba kayong bed? Inosenteng tanong ng bata habang hinahaplos ang gusot na manggas ng mamahaling damit ng lalaki. Bago pa man makasagot si Yuen, mabilis na bumukas ng tuluyan ng pinto. Lumabas si Rizel. Ang mukha ay kakikitaan ng pag-aalala nang mapansin niyang wala sa tabi niya ang anak. Nang makita niya si Plem, nakausap si Yuen, agad niyang hinila ang bata, palapit sa kanya. Isang kilos ng pagiging protektibong ina. Plem, pumasok ka sa loob. Baka magising ang lolo mo. Mahigpit na utos ni Rizel. Ngunit bago pumasok ang bata, lumingon pa ito kay Yuen at kumaway. Tiningnan ni Rizel si Yuen mula ulo hanggang paa. Ang lalaking dati ay hindi makalabas ng bahay nang walang plansa ang damit, ay mukhang isang taong nawalan ng tirahan. Umuwi ka na, Yuen. Wala kang mapapala sa pag-upo dyan. Hindi magbabago ang isip ko. Hindi ako aalis, Rizel. Matatag na sagot ni Yuen habang pilit na tumatayo. Ang kanyang mga binti ay namamanhid sa lamig ng semento, ngunit hindi niya ininda iyon. Sinabi mo kagabi na hindi mabibili ng pera ang panahong nawala. Tama ka. Kaya hindi na ako gagamit ng pera para bumawi sa inyo. Gagamitin ko ang mga kamay ko. Gagamitin ko ang natitira kong buhay. At tinupad nga niya ang kanyang sinabi. Sa mga sumunod na araw, ang mayamang CEO ng Santiago Group of Companies ay naging isang alipin sa loob ng pampublikong ospital. Hindi siya nagpadala ng mga tauhan. Hindi siya umorder ng pagkain sa mga mamahaling restaurant. Sa halip, pumila siya sa maliit na karinderya sa labas ng ospital. Pawis na pawis habang naghihintay ng mainit na sabaw para sa ama ni Rizel. Siya ang nagbubuhat ng mabibigat na balde ng tubig kapag walang lumalabas sa gripo ng ospital.
Siya ang nagpupunas ng sahig malapit sa kama ni Mang Celso tuwing natatapon ang gamot. Isang hapon, nasaksihan ni Rizel ang kanyang golden moment. Nakaupo si Yuen sa isang maliit na bangko sa labas ng ward, kaharap si Plem. May hawak siyang isang hinog na mangga at isang maliit na kutsilyo. Ang lalaking sanay pumirma ng mga kontratang nagkakahalaga ng milyon-milyon ay hirap na hirap sa pagbabalat ng prutas. Ang dilaw na katas ng mangga ay tumutulo sa kanyang mamahaling relo at sa kanyang puting polo, ngunit hindi niya ito alintana. Bawat pirasong mabalatan niya ay maingat niyang sinusubuan sa nakangiting si Plem. "Masarap po, Prince." Tuwang-tuwang sabi ng bata. "Kahit maubos ang mangga sa buong mundo, bibilin ko para sa'yo, Plem." Nakangiting sagot ni Yuen habang pinupunasan ang gilid ng labi ng bata gamit ang kanyang sariling panyo. Pinapanood sila ni Rizel mula sa likod ng salamin ng pinto. Ang kanyang dibdib ay tila may nakabarang bato. Ang yelo sa kanyang puso ay nagsisimulang magkaroon ng maliliit na bitak. Nakikita niya sa mga mata ni Yuen ang sinseridad na hindi niya nakita noong sila ay nagsasama pa. Nakikita niya ang isang amang pilit na inaayos ang mga basag na piraso ng kanyang pamilya. Ngunit sa tuwing naiisip niya ang sakit ng nakaraan, pilit niyang pinatitigas muli ang kanyang kalooban. Takot siyang maniwala. Takot siyang masaktan muli. Ngunit ang unti-unting paglambot ng sitwasyon ay biglang ginimbal ng isang mabilis na pagbabago sa kalagayan ng kanyang ama. Habang nag-uusap sila ni Yuen sa labas, ang makina sa loob ng kwarto na nakakabit sa katawan ni Mang Celso ay nagsimulang maglabas ng mabilis at nakababahalang tunog na umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Ang pagtaas at pagbaba ng dibdib ng matanda ay naging mabilis at hirap. Mabilis na tumakbo si Rizel papasok. Ang kanyang muka ay namumutla sa matinding sindak. Sumunod si Yuen. Mabilis na tinawag ang mga doktor at nurse sa labas. Ang mga medikal na tauhan ay nagkagulo. Pinalabas sila ng kwarto habang pilit na isinasalba ang buhay ng matanda. Saan hahantong ang unti-unting paghilom ng mga sugat kung ang isang mahalagang haligi ng kanilang pamilya ay nagbabadyang bumigay? Aabutin pa kaya ni Mang Celso ang araw na muling mabuo ang pamilyang matagal niyang ipinagdasal? Ang kalmado pagkatapos ng isang unos ay kadalasang isang mapanlinlang na katahimikan. Nag-aanyaya itong magpahinga habang ang isang mas malaking bagyo ay nag-iipon ng lakas sa dilim. Nang ideklara ng doktor na ligtas na sa panganib si Mang Celso matapos ang isang mahabang gabi ng pakikipaglaban kay kamatayan, tila isang malaking bato ang naalis sa dibdib ni Rizel. Ang regular at mapayapang pagtaas at pagbaba ng linya sa monitor ng puso ay naging pinakamagandang tanawin para sa kanya. Sa sobrang pagod, naiwan niyang natutulog si Plem sa isang mahabang upuan sa waiting area habang mabilis siyang bumaba upang bumili ng mainit na gatas at tinapay sa labas ng ospital. Si Yuen naman ay sandaling kinausap ang head doctor upang asikasuhin ang paglipat ni Mang Celso sa isang mas pribado at komportableng kwarto. Ngunit sa mga sandaling iyon ng pagkalingat, isang anino ang gumagapang papasok sa ospital. Si Leticia. Wala na ang kanyang mga mamahaling alahas at magagarang damit. Suot ang isang itim na jacket at nakasombrero upang itago ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon at galit. Naubos na ang lahat ng perang nakuha niya at ang mga kaibigang dati niyang pinagyayabangan ay tuluyan na siyang tinalikuran. Sa kanyang baluktot na pag-iisip, iisang tao lang ang dapat sisihin sa kanyang paghihirap, si Rizel, at ang batang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Lumapit si Leticia sa natutulog na si Plem. Ang kanyang matatalas na kuko ay bumaon sa braso ng maliit na bata habang mabilis niya itong binuhat. Nagising si Plem. Ang kanyang maliliit na mata ay nanlaki sa gulat at takot nang makita ang hindi pamilyar at galit na mukha ng babae. Bago pa man makasigaw ang bata, tinakpan ni Leticia ang bibig nito gamit ang kanyang magaspang na palad.
Huwag kang iiyak kung ayaw mong masaktan. Sasama ka sa akin at pagbabayarin ko ang tatay mo. Ang malupit na bulong ni Leticia, ang hininga nito, ay amoy alak at pait. Mabilis niyang hinila ang nagpupumiglas na bata patungo sa madilim at inabandonang bahagi ng lumang fire exit ng ospital. Nang makabalik si Rizel, ang ngiti sa kanyang labi ay mabilis na naglaho. Ang upuan ay walang laman. Ang tanging naiwan ay ang maliit na sapatos ni Clem na nahulog sa sahig. Ang baso ng mainit na gatas na hawak ni Rizel ay nadulas sa kanyang nanginginig na mga daliri. Ang tunog ng pagbagsak nito at ang pagkalat ng puting likido sa sahig ay naging hudyat ng pinakamatinding takot na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ang malamig na hangin sa pasilyo ay tila naging libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. "Clem, anak!" Ang sigaw ni Rizel ay pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Tumakbo siya ng walang direksyon, binubuksan ang bawat pinto, tinatanong ang bawat nurse na makasalubong. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at ang kanyang paningin ay nagdidilim sa sobrang panik. Narinig ni Yuen ang hysterical na tinig ni Rizel. Mabilis siyang tumakbo palabas ng opisina ng doktor at nakita niya ang babaeng mahal niya na nakaluhod sa sahig, humahagulgol habang nakahawak sa isang maliit na sapatos. "Rizel, anong nangyari?" Dinaluhong ni Yuen ang babae at hinawakan sa magkabilang balikat. "Yuen, nawawala si Clem. Kukunin nila ang anak ko. Parang awa mo na. Tulungan mo ako." Halos mawalan ng boses na pagsamo ni Rizel. Ang pader na itinayo niya laban kay Yuen ay tuluyang gumuho dahil sa matinding takot. Tumayo si Yuen. Ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Walang sino man ang pwedeng manakit sa kanyang pamilya. Agad niyang tinawagan ang kanyang mga security personnel at inutusan ang mga gwardya ng ospital na i-lockdown ang lahat ng labasan. Isang janitor ang lumapit, nanginginig, at itinuro ang direksyon ng lumang hagdanan. "Sir, may nakita po akong babaeng nakaitim. Hila-hila po ang isang batang umiiyak papunta sa roof deck." Halos liparin ni Yuen at Rizel ang mga hakbang paakyat ng hagdan. Ang bawat palapag ay tila 1 milya ang layo. Nang mabuksan nila ang mabigat na pintuang bakal patungo sa roof deck, sumalubong sa kanila ang malakas na ihip ng hangin. At doon, malapit sa gilid, nakatayo si Leticia. Hawak niya ng mahigpit ang nanginginig at umiiyak na si Clem. "Mama, Prince!" Ang humihikbing tawag ni Clem. Nang makita sila, ang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang kanyang ina. "Huwag kang lalapit, Yuen." Matinis na tili ni Leticia. Ang kanyang mga mata ay malikot at puno ng pagkabaliw. "Kasalanan mo ito. Kung hindi mo ako ipinagpalit sa basurang yan, hindi ako magkakaganito. I gave you everything. Ako ang nag-alaga sa'yo noong pinalayas mo siya. You owe me. Give me 50 million pesos, Yuen, at ipapahanda ko ang sasakyan ko palabas ng bansa. Kung hindi, isasama ko ang batang ito sa impyerno. Leticia, bitawan mo ang anak ko. Ako na lang ang kunin mo. Parang awa mo na." Pagmamakaawa ni Rizel, akmang luluhod upang magmakaawa. Ngunit pinigilan siya ni Yuen. Pumunta si Yuen sa harap ni Rizel. Tinatakpan ng mag-ina gamit ang kanyang sariling katawan. Ang kanyang aura ay hindi nagpapakita ng takot. Ito ay naglalabas ng isang nakapanlulumong kapangyarihan ng isang amang handang pumatay para sa kanyang anak. "Wala akong utang sa'yo, Leticia. Ikaw ang nagnakaw ng buhay namin." Malamig at mabagal na wika ni Yuen habang unti-unting humahakbang palapit. Ang kanyang boses ay tila yelo na nakakapaso. "Wala kang makukuhang pera sa akin. At kung mahulog ang kahit isang hibla ng buhok ng anak ko, sisiguraduhin kong hindi mo na masisilayan ang liwanag ng araw kahit sa loob ng kulungan."
Ang awtoridad at paninindigan sa boses ni Yuen ay nagpasindak kay Leticia. Sa isang saglit ng pag-aalinlangan ng babae, mabilis na kumilos si Yuen. Hinablot niya ang braso ni Leticia at buong lakas na hinila si Clem palayo sa panganib. Bumagsak si Leticia sa semento, eksakto sa pagdagsa ng mga pulis at gwardyang tinawag ni Yuen kanina. Mabilis na pinusasan ang sumisigaw at nagwawalang babae. Ligtas si Clem. Agad na binuhat ni Yuen ang umiiyak na bata at mahigpit itong niyakap. "I'm here, Clem. Ligtas ka na. Hindi nahahayaan ni Prince na may manakit sa'yo." Lumapit si Rizel. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig pa rin. Kinuha niya si Clem at isiniksik ang bata sa kanyang dibdib. Inaamoy ang buhok nito. Sinisiguradong totoo ang lahat. Ngunit habang umiiyak siya sa ginhawa, naramdaman ni Rizel ang mainit at malalaking braso ni Yuen na pumulupot sa kanilang mag-ina. Isang yakap na puno ng proteksyon at kaligtasan. Ito ang kanyang golden moment. Sa halip na itulak ang lalaki palayo, bumigay ang mga tuhod ni Rizel. Ibinaba niya ang lahat ng kanyang sandata. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa malapad na dibdib ni Yuen. At doon, humagulgol siya ng buong lakas, yakap ng mahigpit ang lalaking bumalik upang iligtas ang kanilang mundo. Saan hahantong ang isang yakap na isinilang mula sa matinding takot? Sapat na ba itong tulay upang muling buksan ang pintuan ng isang pusong matagal nang nakasara? Ang sugat sa balat ay madaling hilumin ng panahon, ngunit ang sugat sa kaluluwa ay nangangailangan ng higit pa sa gamot. Ito ay nangangailangan ng katapangang muling magtiwala sa kabila ng takot. Ang gabi sa balkonahe ng pribadong kwarto ng ospital ay binalot ng isang payapang katahimikan, malayo sa ingay at sindak ng nagdaang mga oras. Sa loob, mahimbing na natutulog si Clem sa tabi ng kanyang lolo Celso, habang ang regular na tunog ng monitor ay tila isang uyayi na nagpapatunay na ang lahat ay maayos na. Sa labas, ang malamig na hangin ng Maynila ay humahaplo sa mukha ni Rizel, na tila ba sinusubukang burahin ang huling bakas ng luhang natuyo na sa kanyang mga pisngi. Naramdaman ni Rizel ang init ng isang katawan na tumabi sa kanya. Hindi na siya lumayo. Hinayaan niya ang balikat ni Yuen na dumikit sa kanyang balikat. Ang presensya ng lalaki na dati ay nagdadala ng puot, ngayon ay tila isang matibay na haligi na nagbibigay sa kanya ng lakas. "Salamat, Yuen." Ang mahinang bulong ni Rizel. Ang boses ay tinangay ng hangin. "Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi ko na alam kung nasaan ang anak ko ngayon." Tumingala si Yuen sa kalangitan. Pinagmamasdan ng iilang bituin na pilit sumisilip sa gitna ng usok ng lungsod. "Huwag kang magpasalamat sa akin, Rizel. Ako ang dapat humingi ng tawad." Ulit-ulit. Hanggang sa maubos ang hininga ko. Ang katotohanang nalagay sa panganib si Clem ay dahil sa mga maling desisyon ko. 3 taon na ang nakalilipas. Nabulag ako ng sarili kong pride. Humarap si Yuen kay Rizel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ni Rizel ang lalaking hubad ang katotohanan. Walang balat kayo. Walang yaman. Tanging isang pusong puno ng pagsisisi. Hindi ko hinihiling na kalimutan mo ang lahat ng sakit. Alam kong imposible yon. Pero sana, bigyan mo ako ng pagkakataong patunayan na ang Yuen na kaharap mo ngayon ay hindi na ang lalaking pinalayas ka sa gitna ng ulan. Dahan-dahang kinuha ni Yuen ang isang maliit na pelus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito at bumungad ang isang simpleng gintong singsing. Hindi ito ang dati nilang singsing, kundi isang bagong simbolo ng isang bagong simula. "Gusto kong ligawan ka muli, Rizel, mula sa simula. Gusto kong ipakita sa iyo kay Clem at sa buong mundo na kayo ang buhay ko. Hindi kita pipilitin na magpakasal agad. Gusto ko lang na hayaan mo akong maging bahagi ng bawat araw niyo." Ang pagsamo ni Yuen, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang singsing. Tinitigan ni Rizel ang singsing. Naramdaman niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, isang pintig na matagal na niyang kinalimutan.
Ang takot na muling masaktan ay naroon pa rin. Tila isang aninong ayaw lumisan. Ngunit nang maalala niya kung paano itinaya ni Yuen ang sariling buhay para kay Plem kanina, ang pader ng kanyang galit ay tuluyan ng naging alabok. Ito ang kanyang golden moment. Hindi niya kinuha ang singsing upang isuot sa kanyang daliri. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Yuen. Pinagdaop ang kanilang mga palad na tila ba pinag-iisa ang kanilang mga tadhana. Ang init ng palad ni Yuen ay tila isang pangako ng kaligtasan. Natatakot ako, Yuen. Pag-amin ni Rizel, ang kanyang mga mata ay muling nagniningning sa luha. Natatakot akong baka isang araw, magising ako at mawala na naman ang lahat. Pero mas natatakot ako na baka habang buhay akong maging bilanggo ng puot ko, habang ang anak ko ay nangungulila sa kanyang ama. Inilapit ni Yuen ang kanyang mukha kay Rizel, sapat na upang maramdaman nila ang mainit na hininga ng isa't isa. Marahan niyang isinandal ang kanyang noo sa noo ng babae. Hindi kita bibitawan, Rizel. Hahawakan kita hanggang sa mapagod ang tadhana sa pagsubok sa atin. Isang matamis at masakit na katahimikan ang namayani. Walang halikan, walang malalim na haplos. Tanging ang pagdampi lamang ng kanilang mga noo at ang pagsasanib ng kanilang mga hininga. Sapat na yon upang maramdaman ni Rizel ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Ang daan patungo sa patawad ay mahaba at matarik. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 3 taon, handa na siyang humakbang muli. Dahan-dahang lumayo si Rizel at tumingin sa loob ng kwarto kung saan gumalaw si Plem sa kanyang pagtulog. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang mangiting hindi na pilit kundi puno ng pag-asa. Saan hahantong ang isang pangakong isinulat sa ilalim ng buwan kung ang bawat bukas ay tila isang panibagong pahina ng paghilom. Lumingon si Rizel kay Yuen at dahan-dahang tumango. Isang senyales na tinatanggap niya ang hamon ng bagong simula. Ngunit habang naglalakad sila pabalik sa loob, isang pilyong bulong ni Rizel ang nagpatawa kay Yuen ng mahina. Pero tandaan mo, Yuen, kailangan mo munang matutong magbalat ng mangga nang hindi natatapon ang katas sa damit mo bago kita sagutin. Ang boses ni Rizel ay puno ng kulay, isang himig ng kagalakang matagal nang nawala sa kanyang buhay. Sa gitna ng dilim ng gabi, ang liwanag ng isang bagong umaga ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw. Ang tunay na bagong simula ay hindi matatagpuan sa paglimot sa sugat ng kahapon, kundi sa pagyakap sa mga pilat na naging saksi ng iyong muling pagkabuo. Ang simoy ng hangin sa kanilang probinsya ay amoy tuyong palay at sariwang sampagwita. Isang halimuyak na tila nagbabalik kay Rizel sa kanyang mga ugat. Sa harap ng kanilang munting dampa na ngayon ay maayos na at may pinturang puti. Ang lahat ay abala. Ngunit ang abalang ito ay hindi puno ng pagmamadali, kundi puno ng tawanan at pag-asa. Nakarecover na ng lubos si Mang Celso at nakaupo ito ngayon sa isang tumba-tumba. Pinagmamasdan ng apo niyang si Plem na naglalaro sa malawak na bakuran. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumaba si Doña Remedios. Wala na ang kanyang matatalas na tingin at ang kanyang mapagmataas na aura. Lumapit siya kay Rizel na may dalang isang maliit na kahon ng mga alahas. Ang mga pamanang alahas ng pamilya Santiago na dati ay ipinagkait niya rito. Rizel, anak. Ang boses ni Doña Remedios ay nanginginig, hindi dahil sa edad, kundi dahil ka sa matinding hiya. Hindi sapat ang salitang patawad para sa lahat ng sakit na idinulot ko sa'yo. Nabulag ako ng yaman at ng maling paniniwala. Sana, kahit para na lang kay Plem, hayaan mo akong bumawi bilang isang lola. Ito ang isa sa mga golden moment ng araw na yon. Dahan-dahang kinuha ni Rizel ang kamay ng kanyang dating biyenan. Hindi siya nagsalita agad, ngunit ang kanyang pag-akay sa matanda patungo sa upuan ay sapat na mensahe. Ang hiya ay napalitan ng pag-asa. Hindi man mabilis ang paglimot, ang patawad
ay nagsimula ng mamukadkad. Maya-maya pa, lumabas si Yuen mula sa loob ng bahay. Hindi siya nakasuot ng mamahaling suit. Suot niya ang isang simpleng puting barong na gawa sa pinya. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo dahil sa paglalaro kay Clem kanina. Nang magtama ang kanilang mga mata ni Rizel, nasuot ang isang simpleng bestidong puti na may burdang bulaklak, tila tumigil muli ang mundo. Wala silang malaking simbahan, walang mga bisitang politiko o negosyante. Tanging ang kanilang pamilya at ang langit na saksi sa kanilang muling pagsumpa. Sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nangako silang muli sa isa't isa. Rizel, 3 taon akong nawala sa landas. Wika ni Yuen habang hawak ang mga kamay ni Rizel sa harap ng kura paroko ng kanilang baryo. Ngunit ang bawat pagkakamali ko ay naging aral upang mahalin ka ng higit pa sa kaya kong ibigay noon. Hinding-hindi ko nahahayaang pumatak ang luha mo dahil sa sakit. Ikaw at si Clem ang aking tanging kayamanan. Matapos ang simpleng handaan, kung saan ang lahat ay nagsasalo sa kare-kare, na sa pagkakataong ito ay hindi na nabasag kundi naubos ng may kagalakan. Naglakad ang mag-asawa patungo sa gitna ng bukid habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Karga ni Yuen si Clem sa kanyang balikat. Ang bata ay masayang humahawak sa mga dahon ng palay. Nang bumaba si Clem para humabol sa isang paru-paro, naiwan ang dalawa na maghawak kamay. Huminto si Rizel at tumingala kay Yuen. Ang kanyang mga mata ay nagniningning, hindi na dahil sa sakit, kundi dahil sa isang lihim na kagalakang hindi na niya kayang itago. Inilapit niya ang kanyang bibig sa tenga ni Yuen at bumulong. Sapat na upang marinig lamang ng lalaki sa gitna ng katahimikan ng bukirin. Nanlaki ang mga mata ni Yuen. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa tuwa. Talaga, Rizel? Sigurado ka? Ang paos na tanong ni Yuen. Ang kanyang mga mata ay agad na nagtubig sa galak. Tumango si Rizel habang nakangiti. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa kanyang tiyan. Magiging kuya na si Clem, Yuen. Isang bagong buhay para sa ating bagong simula. Binuhat ni Yuen si Rizel at inikot-ikot sa gitna ng bukid. Ang kanilang tawanan ay humalo sa tunog ng paggaspas ng mga palay at sa awit ng mga ibon sa paligid. Ang kusokep ng nakaraan ay nabaon na sa limot at ang tanging natira ay ang tamis ng isang pag-ibig na dumaan sa apoy, ngunit lumabas na mas matibay at mas dalisay. Sa ilalim ng dapit hapong iyon, ang pamilya Santiago ay hindi na lamang isang pangalan ng kapangyarihan. Sila ay naging simbolo ng isang tahanang itinayo sa ibabaw ng katotohanan, tiwala at wagas na pagmamahalan. Ang bawat pilat sa ating puso ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi isang mapa na nagtuturo sa atin kung paano muling mahanap ang daan patungo sa tunay na tahanan. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na agos ng ilog sa kanilang probinsya. Ang dating tuyo at malungkot na lupain ay naging isang masaganang bukirin, punong-puno ng buhay at kulay. Sa gitna ng malawak na taniman, nakatayo ang isang bahay na gawa sa matigas na kahoy at malalaking bintana, kung saan ang hangin ay malayang nakakapasok. Bit-bit ang amoy ng kaligayahan. Si Pamela Angel, na ngayon ay 8 taong gulang na, ay hindi na ang maliit na batang nagtatago sa likod ng kanyang ina. Siya ay naging isang masayahin at matalinong bata na may mga matang nagniningning sa bawat pangarap. Sa kanyang tabi, ang isang maliit na batang lalaki na nagngangalang Gabriel, ang bunsong anak ni Rizel at Yuen, ay pilit na humahabol sa kanyang mga hakbang habang naglalaro sila sa damuhan. Mula sa balkonahe, pinagmamasdan sila ni Rizel habang hawak ang isang mainit na tasa ng tsa. Ang kanyang mga kamay, bagaman may iilang bakas ng nakaraan, ay hindi na nanginginig sa takot. Ang kanyang mukha ay payapa, tila isang lawa sa madaling araw. Wala na ang pait, wala na ang puot.
Ang tanging natira ay ang malalim na pasasalamat sa tadhana. Naramdaman ni Rizel ang pamilyar na init ng mga braso ni Yuen na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isinandal ni Yuen ang kanyang baba sa balikat ni Rizel. Pinagmamasdan ang kanilang mga anak na naglalaro sa ilalim ng dapit hapon. Ang dating mapagmataas na CEO ay ganap nang nagbago. Mas pinili niyang patakbuhin ang kanilang negosyo mula sa probinsya upang masiguradong hindi siya mawawala sa bawat paglaki ng kanyang mga anak. Iniisip mo pa rin ba ang nakaraan, Rizel? Mahinang tanong ni Yuen, ang kanyang boses ay puno ng pagsinta. Humarap si Rizel at hinawakan ang mukha ng asawa. Iniisip ko kung gaano kalayo ang narating natin, Yuen. Mula sa ulan, noong gabing pinalayas mo ako, hanggang sa sikat ng araw na tinatamasa natin ngayon. Ang patawad ay hindi madali, ngunit ito ang nagpalaya sa ating lahat. Ngumiti si Yuen at hinalikan ang noo ni Rizel. Isang halik na puno ng pangako at paggalang. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, Rizel. Salamat sa pagtuturo sa akin na ang tunay na yaman ay hindi nasa bangko, kundi nasa bawat tawa ng ating mga anak at sa bawat gabing magkatabi tayong natutulog ng may kapayapaan. Doon, sa gitna ng katahimikan ng bukid, nahanap nila ang sagot sa lahat ng kanilang mga tanong. Ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa nakaraan, kundi ang pagpapasya na hindi nahayaang diktahan ng sakit ang iyong kinabukasan. Ang pamilya Santiago ay naging buhay na patunay na hanggat may pag-ibig, laging may pag-asa, at hanggat may pag-asa, laging may bagong simula. Ang huling sinag ng araw ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang liwanag sa loob ng kanilang tahanan ay mananatiling nagniningning, dala ang mga alaala ng isang pag-ibig na dumaan sa unos, ngunit muling nakatayo ng mas matatag, mas tapat, at mas wagas.